Amen? Kaya nga po, hindi dapat na mababaling sa ibang bagay, sa anumang mga nilikha ang ating pagsamba. All glory and praise must belong to God. Kaya ulitin ko, watch out. Bantayan natin ang ating sarili. Sa kasalanan po, the sin of self-glorification, the sin of self-exaltation, na dapat ako ang bida. Ako dapat ang the best. May contest po ba? Our goal ay tunay nga na kahabagan ng Diyos at kalugdan ng Diyos. Yes, may panukat ang Diyos. Ibig sabihin, hindi natin kailangan na pakitaan ng lahat ng tao, pero kailangan natin maglingkod ng tapat. Siyempre, hindi natin maki-question ang mga iba kung paano maglingkod dahil nga iba-iba po ang level ng ating pananampalataya. Pero in your own faith, even if you have a little faith, magsimula pong sumunod at maglingkod. Paano po ba tayo pinakasimpleng maglingkod? Number 1, even sa aming mga kapatid online, sa pagsama niyo po na ipinapanalangin ng iglesia nito, ipinapanalangin natin ang bawat isa, hindi lang ang iyong sarili ang iyong pinapanalangin, kundi ikaw ay may malasakit sa bawat isa, ikaw ay may malasakit sa iyong mga pastor na ipanalangin kami, you are doing your part. Meron kang ginagawa, ibig sabihin may trinatrabaho ka. Kailangan po natin may trabahuin sa iglesia nito para patuloy tayong mabuhay. Sa totoo lang, ano ba ang maging kalagayan ng isang tao na siya hindi na lang babangon, nakahiga lang siya forever, hindi siya kikilos. Kalaunan po mamamatay. Ibig sabihin, pagtanggap natin ang pananampalataya mula sa Diyos, kailangan nating pakilusin. Kailangan natin sumunod. That is our way to live. Ito po yung kaparaanan natin na mabuhay. Maging buhay ang ating pananampalataya, itrabaho. Kaya mahirap po yung sabihin nila, napakadami mong pinag-aralan pero hindi mo i-apply. Mahirap yun. Kaya sa dami po ng inyong naririnig na salita ng Diyos, kung ano ang pinanghahawakan mo, sinasampalatayahan mo at naranasan mo, ay ipatotoo mo. Because testifying, pagpapatotoo na buhay, totoo ang Panginoon Yesus, isa din po yung trabaho. Trabaho po natin yung lahat, hindi lang ang trabaho ng pastor. Kaya nga, bakit natin gustong maitaas, hindi para maging bida-bida tayo, pero para makita nila. At ipapatotoo natin sa lahat na nagawa ko ito dahil tinulungan ako ng Diyos. That must be our goal. Favor is upon the obedient one. Ang mga sumasunurin. Okay. Sa Matthew 23 verse 12, sabi dito, Matthew 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. O gusto niyo ng pagbagsak, magmataas. Gusto niyo ibagsak, o magmataas. Ay, ganun lang. Pero kung ikaw ay magpapakumbabang totoo, na nakikita ng Diyos na totoong nagpapakumbaba, tayo po ay itataas ng Diyos. Hindi po yung peke yung pagpapakumbaba, napakunyaring pakumbaba, ano? That will be pride. But truly, totoo, ang pagpapakumbaba makikita mo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi ka susunod kung hindi ka nagpapakumbaba. Hindi ka mananambahan kung hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos, na hindi mo siya kinikilala na Diyos na dapat nasambahin. Hindi ka rin magbabasa, hindi ka makikinig sa salita ng Diyos kung hindi ka nagpapakumbaba sa Kanyang salita. Hindi ka mananalangin kung hindi mo kinikilala ang pangalan ng Jesus at hindi ka nagpapakumbaba dito. Na only by the name Jesus, kaya mo matatanggap ang iyong mga panalangin.
Hindi mo rin kaya, kapatid, na ibigay ng tapat ang handog kung hindi ka nagpapakumbaba sa kanyang salita. You can never evangelize. You can never be a witness kung nagmamataas ka at wala kang malasakit sa ibang mga tao. Kaya nga, Jesus, the Son of God, Jesus Christ, He is the true. Siya ang totoong nagpakita ng pagpapakumbabang totoo. Ikaw ba naman? Anak ka ng Diyos. Ikaw ay Diyos. Okay. Siyempre, anak ng Diyos eh. Anak ka ng hari. Tapos, papalupaluin ka lang. Dudura-duraan ka lang. Haalipustahin ka lang. Tayo nga, pag inalupusta, talagang may comeback agad eh. Di ba ga? Tayo nga, hindi papatalo eh. See that? Pero ang Diyos, kaya nga sa atin po, halimbawa lang, may gumawa ng hindi maganda sa atin. Hindi mo kailangan gumanti. Dahil nakakatakot po yung pagganti, pwede mapuno ka ng sama ng loob. Makagawa ka pa ng dagdag na kasalanan. Pero mananalangin tayo, magpapakumbaba, dahil naniniwala tayo, ang pangako ng Diyos, it is I. Ako. It is I who will avenge. Kaya it is a warning, sa totoo lang. Mas nakakatakot ang mga estado ng mga tao kapag ang kanilang inaalipusta, kapag ang kanilang talagang kinakalaban ay mga lingkod ng Diyos. Dahil ang mga lingkod ng Diyos, hindi naman po sila naglilingkod para sa kanilang sarili, kaya nga lingkod ng Diyos. Representing God. Parang ambassador lang yan. Ambassador ng Philippines, ambassador. Tignan mo kung paano i-treat ang mga ambassador ng mga bansa. Because they represent their country. At nire-respeto ang mga iyan. Kaya nga sila ay naitapalagang mga elite. Kasi matataas ang mga pinag-aralan ng mga iyan. Nakapag-aral sila talaga ng foreign relations. Kaya nga po tayo din. Naisin po natin talaga to gain the knowledge and wisdom. Kasi nga, ang hirap naman pong maghayag na wala kang alam sa salita ng Diyos. Kaya nga magsimula po sa unti-unti nating pakikinig sa salita ng Diyos, mapupuno tayo, mapapaalalahanan tayo na tunay nga kailangan nating makinig upang matutunan natin the wisdom of God. Hallelujah. Meron pong example dito sa Gawa chapter 12, si Herod, tinanggap niya kasi ang papuri na para sa Diyos. Gawa chapter 12, verse 21 to 23. Acts chapter 12, 21 to 23. Makipagbukas po kayo. About ito sa pagkamatay ni Herodes. And this example written in the Bible, ano po? Acts chapter 12, 21 to 23. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Next speech. Sumigaw ang mga taong bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Sa English translation, the voice of a God, not of a man. At noon din ay hindi tao. At noon din ay hinampas ng isang anghelang ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang na uukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. You see that? Kaya nga po, bakit po natin to ipinipreach? Kasi on December, there will be appointment time ulit ng mga worker of this church. Isang paalala na kahit paalala din po sa amin din ng mga lingkod niya na never nating tatanggapin na naisin na tayo po ang maparangalan. Nung nagsalita si Herodes, sumigaw ang mga tao, ito ay boses ng Diyos, hindi tao. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Hindi man lang niya in-object. Kaya talaga hinampas siya ng anghel at namatay agad, nakakatakot. Ano? Inuod. Never nagugustuhin ng Diyos. Okay.
na ang karangalan niya ay mapunta sa nilikha lang niya. Kaya nga ibinagsak ang anghel na ang gusto ay takasan ng otoridad niya. You see that? Read it in the Bible. And there are many examples sa lahat ng nagmamataas, prideful ones, hindi kalulugdan ng Diyos. Hindi kalulugdan ng Diyos. Inuulit ko po. Kaya, ano ang ninanais niya? Ano ang kinaluluguran niya? Sa repentance, pag tayo ay nananalangin, magre-repentance ba tayo dahil nga parte ito ng worship? Or muli tayo napapaalalahanan na marami pa rin akong pagkukulang. Marami pa rin ako na hindi nasusunod, kaya ako'y hihingi ng tawad. Bakit kailangan natin ang Diyos sa ating pananampalataya? Sa totoo lang, hindi natin kayang maging banal. Na totoong banal without God. Pagkat tayo po ay napapaging banal sa kapangyarihan po ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus na ating sinasampalatayahan. By the blood of Jesus. By the word of Jesus. Sa salita ng Diyos, John 15 verse 3, nalilinis tayo, napapalinis tayo sa kapangyarihan, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, dahil nga, ang salita niya, ang siyang nagtutuwid sa atin. Kung hindi natin malalaman ang salita ng Diyos, paano tayo mababago? Paano nga po talaga tayo mababago, mga kapatid? Kaya nga po, babalik tayo sa ating exposition. Sa ating main text, John 14, 13 to 14, one of my favorite verse, actually chapter, my favorite chapter in the Bible, John chapter 14, John chapter 15. Paborito ko talaga yan. Alam nyo ba, ang puso ng Biblia ay nasa John. Okay, kaya mahalin nyo din. John 14, 13 to 14, ang sabi dito, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. And I will do whatever you ask in my name, okay, that the Father will be glorified through the Son. Hallelujah. Ibig sabihin, kapatid, whenever we ask in Jesus' name, in every answered prayer, pag tayo po ay nagpapatotoo, tayo po ba ang dapat maparangalan? O ang Diyos na sumagot? Dito, nasusulat na ang naisin ng anak. If we ask in His name, if we ask in Jesus' name, hindi lamang ang anak ang napaparangalan, kundi ang Ama, maging ang banal na Espiritu. In 14, verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Mga kapatid, hindi po ako ang nangangako, ang Diyos ang nangangako. Dahil siya ang magbibigay nga po ng gantimpala, according to Hebreo 11 verse 6, sa mga nananampalataya. Take faith, take hope in this word of God. Pangako ito ng Diyos eh. Bakit ayaw mong maranasan? Bakit ayaw mong subukan? Kaya hindi tayo dapat maging tamad-tamad sa pananalangin, sa totoo lang. Magkumahog tayo sa panalangin. Dahil the closer the time is, kakaunti na lang ang oras natin. Sa totoo lang. Isipin mo kung ilan pa sa iyong pamilyang hindi pa tumatanggap sa Panginoon Jesus. Tapos tatamad-tamad pa tayo sa panalangin. May magagawa po ang panalangin. Nasabi ko sa inyo, kailangan yung subukan at nang maranasan ninyo. Pag ang Diyos ang kumilos, hindi na yung sarili nating kaparaanan, sa totoo lang. Kahit yung pag-i-invite dito, hindi kasi sarili nating kaparaanan ang mapangyayari. But we must take faith. Kailangan nating manampalataya. Kailangan talaga natin lumuhod sa Diyos. Ama, idako mo sa lugar na ito ang mga mapagkukumbaba. Hindi ba niya sinasagot? Kahit nga malalayo, hindi nadako niya dito.
Tama po ba? Hindi naman natin pinipilit, ano? Pero totoo po. Pag ang Diyos tumawag at ang mga taong nagpapakumbaba ay nakinig, pagpapala po ang ipagkakaloob ng Diyos. Meron akong challenge. Sa totoo lang, yung mga kapatid na ito, hirap pa daw noong una talaga magbigay, pagtatapat. Sabi ko, subukan nyo. Subukan nyo muna. Ngayon na nasubukan na nila, tinanong ko sila ulit, ano? Lugi kayo? Nalulugi ba kayo dahil nagbibigay kayo? Lugong-liwi? Iba po ang sagot nila, hindi po, pastor. Hindi po talaga. Bakit po namin ito pinapatotoo? Kailangan po natin taglayin ang pag-ibig sa pagsunod. Kasi kung bigat na bigat tayo sa pagsunod, mahirap talagang sumunod. Kung naka-mindset na sa atin ang hirap-hirap na sumunod, lahat na ay mahirap. Sa totoo lang, saan ba ang magaling? Okay. Kaya choose your heart. Mahirap ang buhay na ito. Pero gusto mo bang forever ang hirap mo hanggang sa impyerno, hirap ka pa rin? Or dito mo lang matitikman ang kaunting hirap, pero at the end, kagalakan naman. Okay, eternal blessing ang matatanggap mo. You choose. Mamili tayo. Pero yun nga, paalala, let us overcome the desire to be exalted. Let us overcome anumang kayabangan natin, mapagmataas na spirito, at tunay nga na tayo po ay magpakumbaba. Magsumigasig sa panalangin, dahil nga, itong sulat na ito, John chapter 13 to 13-14, mararanasan nyo lamang kung kayo ay totoong mananampalataya ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Naisin nga po natin maparangalan ng ating Diyos na hindi lamang dapat iisa ang testimony mo, but dapat everyday testimony iyan. Everyday nararanasan mo na totoo, iba ang pagtulong ng Diyos. I want to challenge everyone. Kailangan nating maranasan. Buhay ang Diyos para buhay ang ating pananampalataya. Dahil patay ang walang nararamdaman. Sige. Totoo? Kailan wala nang maramdaman? Pag patay na, hindi yung manhid na. Kasi kahit manhid, yung anesthesia, ilang oras lang ang ibibigay na pagkamanhid. Pagkatapos, masakit na masakit ulit. Pero ang totoong patay na, wala na talagang nararamdaman. Kaya nga ang patay na wala ng pananampalataya, walang karanasan sa salita ng Diyos. But we must be alive. Hallelujah! In this church, kailangan natin talagang maging buhay. Kailangan we must manifest a true faith, isang buhay na pananampalataya na makikita ng iba, bakit iba ka? Hindi tayo naiiba dahil kulto tayo. Na sinasabi nila. Pero iba dahil totoo ka. Okay? We must be true. Hindi mapapega ang totoo. We can never fake true faith. Hindi tayo pwede magkunwari sa harapan ng Diyos. Totoo ka o hindi, alam ng Diyos. Kaya hinihimok po natin ang bawat isa. Maging totoo tayo. In all answered prayer, ibigay natin lahat ng papuri para sa Diyos. We want to hear testimonies. We want to hear testimonies of faith. Dahil doon talaga nakikita buhay ang pananampalataya. Hallelujah! Kaya nga po, malapit na ang pagtatapos ng year 2025. Wala ka man lang bang patotoo that God is amazing in your life? Paano ka magte-Thanksgiving sa last Sunday of December? Ano ba yun? Anong date yun? Last Sunday of December 28? Check mo nga. Thanksgiving natin. Thanksgiving celebration, ibig sabihin, ano po bang Thanksgiving? Isang buong taon na pasasalamat. We will give all the glory and praise to God. Ayun, tama. Natandaan mo talaga. December 28. Save the date. December 28, sama-sama tayo na magpapakumbaba, magpapasalamat sa Diyos at tunay na ihahayag na sa Kanya lahat ng kapurihan. And we will pray as a church
for the blessing for 2026. Kaya nga, prepare your Thanksgiving. Preparation is blessing. Kaya kailangan natin ihanda ang ating mga sarili, even our Thanksgiving offering. Okay? Kung meron kang mga crops, pwede iyon. Okay, anong meron ka? Hindi naman hihingi ng Diyos ang wala ka. And kung walang-wala ka talaga, sarili mo, idala mo. Okay? Hallelujah. Pero alam ko na pinagpapala ang bawat isa. Ano po? Kaya nga, this is a challenge. We must pray more. We must give more. We must give glory to God by our obedience. Hallelujah. Kaya nga po sa ating pagtatapos, tayo po ay magkaisa na manalangin. Tunay nga sa mga pagkakataon na hindi man natin ibigay ang karangalan sa Kanya, ihingi natin ito ng kapatawaran. At tunay nga manalangin tayo na maranasan natin to pray and to be answered. In His name. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Aming Diyos, Ama na dakila, at tunay nga makapangyarihan sa lahat. Ama, narito ang iglesia nito. Ang mga anak mo na pinagkatipon mo sa iyong pangalan. Ama, kinikilala namin na sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Pagkat ikaw ang Diyos, Ama, na pinagmulan ng lahat. Father God, Jesus, narito kami. Humihingi ng mga patawaran. Humihingi ng kapatawaran sa bawat pagkakataon na hindi namin naibigay, hindi namin naiukol sa iyo ang tamang papuri at pagsamba. Ama, simula ngayon, na narinig namin ang iyong salita, Father God, that all glory and honor belongs to you. Na nararapat lamang ng pangalang Jesus ang siyang dapat maparangalan sa aming buhay. Ama, himukin mong bawat isa to pray more and to glorify your name. Ama, na tunay nga matagdagan pa ang mga patotoo, Diyos Ama, ng bawat kapatid. Pagkatunay nga nais mo na ibuhos ang iyong pagpapala sa mga masunurin mong anak. Ama, tulungan mo kami na taglayin namin isang mapagpakumbabang espiritu. Ama, tanggalin mo anumang espiritu mapagmataas, anumang espiritu na nagnanais, Ama, ng kaluwalhatian. Ama, tulungan mo kami na tunay nga, Diyos na magfaligan, taglayin namin isang totoong pagpapakumbaba sa iyong pangalan. Isang totoo, isang magfaligan ng pagpapakumbaba sa iyong salita. At tunay nga kami will willingly obey your word. Ama, help us. Help us to overcome our physical self. Help us to overcome ang mga sarili namin kaisipan. At tunay nga, ulit sa mga patuloy, na tunay nga kami trumabaho para sa iyong kaharian. Ang mapatuloy ko dito dalangin, na tunay nga patuloy palagahan ng bawat kapatid na narito ay mahumog, maturuan upang makasama namin, maging kapwa manggagawa sa iglesia nito. Ama, salamat sa masagana mong salita. Salamat, Ama, sa banal na Espiritu na siyang nagkaloob sa iyong lingkod ng iyong mga salita sa araw nito. Tunay nga na sa iyo lahat ng papurit pagsamba. Thank you, Father God. Ito ang aming dalangin, depending only the most powerful name, the name above all names, in Jesus' name. Amen.